Alright, mega mega love shout out, Mavsat. Bakit naka-view ako dito? Tanong kung kasama ba siya sa nakipag-meeting sa ICC? Bakit napanood ko to? Or naklik ko lang? Naklik ko lang ba to? Tanong kung kasama ba siya sa nakipag-meeting sa ICC? Sinagot ni Liamas. Hindi. Hindi ko pa napanood to. Baka naklik ko lang. Iba-ibang chocolate toppings, iba-ibang wok sarap. Starts at 99 pesos. Introducing the new Isuzu UX. Take the lead. Here we go. Maganda kasi ng punto diretso eh. Maiksi pero malaman. Pasok, attorney. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Marami tayong natututunan, mga Mavsat, especially kay Attorney Enzo Recto, Attorney Rene Bueno, Enzo Recto, saka... Pero yung meeting nyo ng ICC, hindi nakuha ng picture. Hindi. Dahil siyempre sikreto yun eh. No, sikreto yun. Yung meeting nyo. That was November, December 2023. No? I refuse to answer because my answer might incriminate me. Agoy. Lord, ano na? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kaya, anyway, Nal, maiba ako ng point yan. O paano ngayon itong sinasabi ng itong ginawa nila Baligod at sa kanila defensor na nabayaran daw yung mga nasuhulan, yung mga investigators ng ICC. Lumilinaw ngayon, attorney, na pang-deflect lang yan. Dahil alam naman nila walang mangyayari doon sa kanilang defense dito sa confirmation hearing, dito sa confirmation trial. So pang-deflect, pang-tanim ng duda sa ICC. Ang problema, merong malabo yung kanilang duda na itinanim, na binabawi na nila ngayon. Yun lang. Sabi ngayon ni Baligod, wala naman ako sinabing ganun. Kaya hindi mo naman nilink yung ICC. Binabawi na. Tatakot. Yung obispo na witness, si Bishop Tendero, binabawi na yung kanyang pirma. Tapos yung sinabi ni Baligod na yung maleta na nakuha ni Laila ay supot lang pala. No? Ang tawag doon, may Latin na tawag doon eh. Envelope. Pag yung isang component ng iyong testimony ay napatunayang mali, yung buong testimony mo naapektuhan. Anong tawag doon in Latin? Factus onus ba yan? Factus omnibus. Yes, yun. So, apektado dahil binabawi ni Baligod eh. Diyos ko, Lord. Paano mo bibigyan ng $2 million yung mga pumunta rito ICC? Hindi naman yun ang magpapasya sa trial. Exactly. Mga representative ng ICC, hindi yun ang magpapasya. Ikalawa, iba't ibang bansa yun. Iba't ibang bansa yun. Representative yun ng iba't ibang bansa. ICC ay members niyan more than 120 countries. Yung mga staff niyan at saka mga judges niyan, representative ng iba't ibang mga bansa. Ikatlo, may budget ang ICC pag bumiyahe rito. Yung $2 million daw, pambayad ng hotel, pagkain, transportation. Makikita mo yung mga resibo niyan sa ICC. Kaya nagalit yung mga judges na linaw-linaw sa kanila ay balak taniman ng duda yung ginagawa nilang proseso dahil alam na yung mga DDS, wala lang tsansa itong confirmation trial. Walang tsansa manalo dyan. Si Digong. Simula pa lang, naghahanap na akong kapustahan Pero yung meeting nyo ng ICC, hindi nakuha ng picture. Hindi. Dahil siyempre sikreto yun No? Sikreto yun. Yung meeting nyo. That was November, December 2023. No? I refuse to answer because my answer might incriminate me. Pero nangyari yan, November, December ng 2023. No? Ang hapon ng trip nila rito,
i-confirm yung mga communication. Ang tawag kasi doon communication, di ba, attorney? Yung evidence na pinadala sa ICC, ang tawag communication. Kino-confirm lang nila na itong mga communication na ito ay nanggaling talaga sa mga pamilya ng mga biktima. Di ba? Para as evidence, medyo solid. No? Hindi ko Saka- maintindihan. Ba't naman magbabayad ng $2 million? Hindi naman sila yung judges. At saka ano lang, huwag naman nating itulad ang Europe sa Pilipinas. Oo nga. Ano kala nila dito? Regional Trial Court? Yung ba yung kala nila dito? RTC? Kaya ano yun eh. Pero may tama yung warning ni dating Senador Trillanes. Medyo may foul na ginawa sila Baligo doon. Oo. Pinablis nila yung pictures ng ICC investigators. Lagot. Assuming na totoo yun. Mm-mm. Na yung mga investigators na pumunta dito. Siyempre ang security ng mga investigators hindi mo pwedeng delikado ang lagay niyan, baka gantihan ng mga ng Hindi mga lang- perpetrators. Oo, hindi lang dito. Yung mga galing sa ibang bansa. Paano mga Oo. investigator yan? Hindi lang naman sa Pilipinas ang kaso nila eh. With Monday.com's intuitive work management platform, Problemado na naman sila. Kaya pala bumaligtad itong si Baligod, bumaligtad. Hindi, wala Ah. sinasabing ganyan. Mm. Nakita mo ba yung pinost wala ba na, akong picture doon? Attorney, wala akong picture. kaya nga nagtaka ko hindi lumabas yung picture mo eh. Diyos ko Lord. Hindi, pero sa totoo lang, foul yun kasi hindi man lang kinubiran yung mukha eh. Oo. Yung pinakita talaga nila. Pero yung sumunod na mga araw nga binawi eh. Parang hindi na nila highlight yung pictures na yun eh. Kaya medyo na-realize siguro nila na ano talaga Pwede sila makasuhan. Pero halimbawa, attorney, ngayon, knowing itong lumalabas na pag-backpedal ni Baligod, pwede bang kasuhan si Baligod? Pwede bang kasuhan yung mga witnesses na yan ng perjury? Pwede bang madisbar si Baligod? Ano ba ang mga pwedeng gawin niya? Oh. Oo, ang iaano mo lang doon yung talagang malicious. Ang element kasing kailangan i-ano doon, malicioso niya talagang ginawa 'yon. Mm. Ayun naman napakalinaw naman nung ano niya doon, Talagang yung lousy yung script. Imaginin mo. Parang Tony Imaginin Claire mo, din, lousy napaka-basic doon, Nald, yung kay Laila de Lima. Oo. Alam mo naman na si Laila de Lima nakakulong nung 20 hanggang 23 yata. Nakalaya 23, di ba? O tapos naging congresswoman siya ngayon na lang sa 25 election nung May. Milay. Oo. Ba't naman siya bibigyan ng mali-maleta ng pera? For what? O, Ano na ba magagawa niya para kay Saldico? By that time, wala na yata si Saldico rito. Diyos ko Kaya- Lord. July, maging congressman si Laila. No? kaya ano talaga ito? Magiging sakit Pero na paano ulo. mo papatayin niyo, attorney? Dahil, alam sa US, kaya walang nananalo na libel dahil you have to prove the presence of malice. Sa Pilipinas, nananalo libel eh. No? So, paano mo papatunayan na meron ng malice involved? Dahil usually, Bunyog, halikan na. Nakatangay attorney. Actually, may nakita pa ako dito, guys. Tungkol din dito kay Baligod, no? Tungkol sa ICC. Isingit natin to. Idagdag natin to. Ito. Diyos ko Lord Rudy. Palo ka la, Baligod. Problemado ka ngayon. May pinost si Antonio Trillanes, mga kapatid, 6 hours ago. So, meaning, kwanto? Mga pag alas 10 na ngayon. Alas 4 niya pinost kanina or mga alas 3, mga kapatid. Mr. Baligod, take note. Sabi mo mismo, ICC na ang mismo ng ICC na violation ng Article 70 of one letter D ng Rome Statute ang ginawa nyo. Nakabaw! Deputy Prosecutor ng International Criminal Court denied the allegation that their investigation in the Philippines was funded by the Philippine politicians and said that the photos outing supposed ICC personnel were in the act of deliberate intimidation. Naka po, ex-marine, affidavit dragging ICC deliberations, intimidations, deputies prosecutor. Naka po. Lagot na po, tragis. Sabi ng comment naman, ICC is waving, Mr. Baligod. Naka po. Diyos ko Lord. Nako naman, mga kakabsat. Nako po. Ay, grabe.
Silipin nga natin si attorney, si Senator Trillanes saglit. Total, nag-post naman siya. Ano ba mga latest niya dito? Yesterday, Mr. Baligod, para sa kaalaman mo, ang isang mahinang klaseng abogado. Mahinang klaseng abogadong tatlong beses na nagdesisyon ang pre-trial chamber na may jurisdiction ng ICC sa Duterte case. Lakihan natin, pa din yung nakikita. Yan. Mr. Baligod, para sa kaalaman mo, ano pa sabi niya? Teka lang muna. Ano pa sinabi niya? Si Trillanes, galit na, oh. Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 na sinasabi mo, sabi ni Baligod. Dahil sa tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close kayo. Sabi nga ni Trillanes, nag-release sila ng mga pictures ng ICC investigators, pati yung mga testigo. Nilagay nila yung peligro, yung mga buhay ng mga ito. Alam nyo ba ang violation yan sa Article 70 na yan ng Rome Statute? Ang sagot naman ni Trillanes, Mr. Baligod, para sa kalaman mo na isang mahinang klaseng abogado, sampal, 3 beses nang nagdesisyon. Not once, not twice, but thrice. Nakabo, ang ICC pre-trial chamber na may jurisdiction ng ICC sa Duterte case kahit hindi na tayo member state. Ibig sabihin, lahat ng investigasyon ng ICC kahit saang parte pa ng mundo, kapag hinadlangan yan o nilagay yan sa panganib ng mga testigo at ICC personnel. Yan ang violation ng Article 70 ng Rome Statute. Malinaw ba yan, Mr. Baligod? Just ka, Lord Rudy. Paano ba yan, Sir Leonardo? Nako po. Ay, kaya naman pala biglang bawi itong si Baligod. Wala naman akong sinasabing ganyan. Wala na. O kita mo, ang tatapang nila, tapos biglang kapag pinalagan sila, aatras yung dila nila. Wala daw silang sinabing ganyan. Parang si Marcoleta, hindi ko naman sinabing i-give up. Putragis may video. O ngayon, sabi niya, sige, nire-request ko na pakitanggal na yung sinabi ko. Tanggalin nyo yung sinabi kong give up. I-scrap nyo na yan. Ibasura nyo na yan. Wala. Para hindi na magalit yung mga taga-Kalaya. Just God, wala. Ang tataas kasi ng mga pride nyo. Putragis kayo. Anak kayo ng kamote. Siya. Next topic tayo, mga kapatid. Diyos ko, Lord Rudy. Okay, next topic tayo, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout sa ating 235 na naiwan po. Maraming salamat. Like and subscribe tayo, Mabsat. Countdown ulit tayo. Here we go.